Good evening. Gabi dito sa Amerika na nagbabasa ako ng salita ng Panginoon na sana ay maliwanagan ang inyong mga isipan na maging mabuti tayo sa ating Ama. Siya ang dahilan, siya ang nakakasagot sa lahat ng mga problema kahit hindi natin siya nakikita. Ang sabi niya sa Book of Hebrews, chapter 10, verses 28, For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there is no longer remain a sacrifice for sin. Kung tayo daw ay na buksan ng ating isipan sa ating mga kasalanan, at na-receive natin, natanggap natin ang ating katalinuhan tungkol sa katotohanan, ay hindi na tapos na ang ating mga sacrifice sa ating mga kasalanan. Wala na, nakuhanan niya. The certain fearful expectation of judgment. Ito ay sa hantungan ng ating Panginoon, siya ang magja-judge. So very indignation which all devour the adversary. Yang mga kasalanan na yan na nagawa natin ay parang yung kinain na ng baboy at nginuya at niluwa. So malalim yan kasi ang ating mga kaaway ay laging nakahandang kainin tayo. Anyone who has rejected a Moses law dies without mercy on the testimony. So yung mga kapatakaran ng prophet na si Moses ay kung hindi natin namatay na ng walang kaawaan. Namatay na yun on the testimony of 2 or 3, pero kung may pahayag ng 2 o 3 at of how much worse punishment do you suppose will be true worthy who has trampled the Son of God underfoot. So kung yung testimony ng 2 o 3 ay napakabigat, ang punishment will be thought worthy who has trampled the Son of God. Kasi inapakan natin ang anak ng Ama ng Panginoong Diyos na napunta sa ilalim ng paa niya. Counted the blood of the covenant. So sa bagong tipan, ang kanyang kahulugan, ang kanyang inihayag, which he has sanctified a common things and insulted the Spirit of grace. Kasi nung mamatay si Jesus, binayaran niya lahat ang ating mga kasalanan at tayo ay binili ng kanyang dugo sa bagong tipan na iinsultuhin natin ang Spirit ng grace na binigay sa atin, ang grasya ng Espiritu na pinagkaukol sa atin, ang binigay sa atin, inihandog sa atin. Kaya po, we know Him who said, kung kilala natin siya, ang vengeance is mine. Kung may magkasala sa atin, hindi tayo dapat ang babayad. Hindi natin ibabalik kung anong ginawa sa atin. So, ang Panginoon ang maghahatol. The Lord will judge His people. Ang Panginoon ang maghahatol sa kanyang mga tao. And again, the Lord will judge His people. It is a fearful things to fall into the hands of the living God. Kaya katakutan natin ang kanyang paghahatol kasi siya ang Panginoon, ang Diyos, na marunong siyang maghahatol, hindi tayo. Kaya patawarin natin ang nagkakautang sa atin, nagkakamali sa atin, nakakasakit ng damdamin. So, hindi tayo dapat ang hahatol, ang Panginoon. Karamihan sa atin, tayong humahatol, hindi natin ipinapaubaya sa Panginoon.
O kaya sasabihin natin na bahala ng Diyos. Hindi. Hindi ganun ang sagot. Panginoon, kayo na po ang bahala sa nagkakasala sa akin. Patawarin mo po sila na hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So kung ito mang mga nangyari sa pagtulong ko sa iba riyan sa Pilipinas, ay mabuti at nagawa ko. So kung ano man ang kanilang ginawa at ang nasa isipan nila ay bahala na ang Diyos. Ako, kung anong gagawin ko, yun ang inuutos niya, yun ang ikabubuti ko sa harapan ng Panginoon. So kung gumawa tayo ng pagtulong sa kapwa, kailangan buong puso. At kung mali man ang kanilang pagtanggap, ang kanilang iniisip, siya na ang bahala, ang Panginoon, kasi siya ang may sabi na revenge is mine. Sa kanya siyang maghahatol. So nandito siya sa Hebrew 10 verses 20 verses 30 to 31. So kailangan katakutan natin ang kanyang kahatulan dahil siyang maghahatol. So kailangan kalimutan natin yung taong nagkakautang sa atin. Marami nagkakautang sa akin pero pinatatawad ko. Ang sabi ng kaibahan sa akin na, ay bakit mo gagawin ang gagawin yan? Ay siyempre, ang puso ko, yung pamimigay ko, pagpapautang ko ay galing sa puso ko. So bahala ang Diyos kung babayaran o hindi, ang maghahatol siya, hindi ako. So God bless everyone. Ang aral dito ay the just live by faith. Maniwala lang, kailangan sa pananampalataya tayo mabuhay, maging mabuti tayo sa law ng Panginoon, sa kanyang patakaran. Hindi natin siya apakan na ilagay sa kanyang ilalim ng paa natin at tayo maghahatol. Siya lang. So, ito ang aral ko sa inyo na sumampalataya, magpatawad, magmahal sa kapwa. Palagi yun ang gusto niya. Maliwanag sa kaniyang isipan, ang ating isipan ay mabuti sa kapwa. So, Happy Mother's Day sa lahat sa inyong mga nanay na kung nabubuhay pa sila, pasalamatan nyo ang mga magulang, ang mga ina nyo. Ipakita nyo na nagmamahal kayo sa kanya. So, ipakita natin, maswerte kayo kung may nanay pa kayo, may mama pa kayo. Kasi ako wala na, pero minahal ko ang aking ina. Wala akong pagsisisi mula sa huli at sa hanggang kanyang kamatayan. Minahal ko ang aking ina. So, ganun din ang aking ama. Minahal ko din siya. So sa nalalapit na araw ng Father's Day, ganun din ang puso ko sa mga magulang ko na sana ay ganun din kayo sa inyong mga magulang. Patawarin niyo sila kung sila nagkakasala sa inyo. Ito ay para sa mga nanay, sa mga anak, sa mga lula. Maraming salamat sa oras na to at pinagdadasal ko kayo na mabuo ang inyong pagmamahal sa Panginoon. Sa pupuntahan natin, hindi importante sa ngayon ay yung pupuntahan natin sa tabi ng ating Panginoon sa langit. So, pasalamat tayo at meron pa tayong panahon na magsisi, magmahal sa kapwa, magpatawad sa kapwa. So, yun ang aking dedicated sa inyo, ang message ko sa inyo today as a Mother's Day, May 9th, na 2020. God bless everyone and everyone love one another. Forgive the others. And stop talking about what you do and what they did to you. Forget about it. Just give in and just say, hey, that was from my heart, sa puso ko nang galing, kahit na iniisip natin na natutulungan na natin sila, wala pa rin pasalamat, wala pa rin improve sa buhay nila, kundi ang matatanggap lang, hindi marunong magbigay. Magbigay tayo kahit na isusubo natin, ibigay natin kung mas nagugutom sa atin. So, magmahalan, dahil yun ang gusto ni Jesus. So, resurrection, binago niya tayo. Mula pa ng araw, mula na ipanganak tayo, binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng kalwalhatian sa kabilang mundo, sa kabilang buhay. And lahat ay may Happy Mother's Day to everybody. God loves you and so do I.
Amen.